Ah, ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon ay about disappointment. Kung paano po natin makonquer ang disappointments. No? Ano ba ang ibig sabihin ng disappointment? Ang disappointment po is the feeling of dissatisfaction that result from unfulfilled expectation. No, marami sa atin na nakaranas ng disappointments sa family, sa mga anak. No, meron pong yung anak natin, merong problema, ang parents na di-disappoint, no? And meron din pong mga iba na nadi-disappoint because nawalan sila ng trabaho, no? During this pandemic, marami pong nawalan ng trabaho sa atin, no? At ang iba naman disappointed kasi merong mga dinaranas din sila mga problema pisikal. Ang ating last mga previous months natin, meron pong mga kapatiran tayo na nagkaroon ng problema pisikal, pero sa biyaya ng Panginoon ay naging maayos naman ang kanila pong resulta ng kanilang pangatawan. So God will allow the trials and disappointments into our lives to help us learn to depend on God. Now, ang trials and disappointments ay binigay sa atin ng Panginoon to para tayo matuto, no, na mag-depend sa Kanya. No, sa lahat po ng mga disappointments, sa lahat ng sufferings, lahat ng trials po natin, dapat bilang isang Kristiyano ay nakadepende tayo sa Panginoon sa lahat ng panahon. No, meron po tayong malimit po natin itong sinasabi na God is good all the time and all the time God is good. Di po ba? Narinig po natin yan sa karamihan sa atin na parati nating minimension yan sa mga Facebook comments natin. God is good all the time and all the time God is good. Pero pag nangyari kaya sa iyo ang problema o yung disappointment o yung trials or sufferings, masasabi mo bang God is good all the time? Na pwede mo bang sabihin na pag sinabi mong ganon, it means na yun talaga yun, yung sinabi mo na yun na God is good all the time and all the time God is good. No? Nakaugalian na po kasi natin bilang mananampalataya na makahanap po tayo ng kaaliwan at ng kapayapaan sa ating buhay. No, once nung tayo po ay maging isang Kristiyano, iniisip po natin na nandun na po yung, nasa kay Kristo na tayo, nandun na yung ating payapa at comfort kasi na kay Kristo na tayo eh. Pero hindi po yon. Usually, ang nangyayari po ang tinuturo po sa atin ng sanlibutan ay humanap tayo ng ibang paraan, no, to avoid pain and sufferings. Di ba? Yung sanlibutan. Usually, kung meron tayong mga sufferings and pains, isang sanlibutan nagtuturo sa atin na gamitin mo yung pera mo, magliwaliw ka, magsaya ka, no? Na karamihan naman nag-i-invest ng malaking halaga para lang ma-ease yung kanilang pain and suffering. Pero sa isang mananampalataya dapat ay hindi ganoon ang ating sistema ng ating pangangatawan, ng ating yung ating beliefs, no? As a born-again Christian, we must be willing to entertain the thoughts that God will allow pain and suffering, both physical and spiritual. No, sa mga sufferings natin, kailangan talaga nating i-entertain natin na meron talagang nangyayari sa atin bilang isang mananampalataya na meron tayo talagang pain and suffering in this present time. Na yung sinasabi kanina ng 2 Corinthians chapter 12, last time po na ituro ko na ito sa inyo, na sinasabi po ni Paul dito sa 2 Corinthians chapter 12, pakibuksan po ninyo, verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect for weakness.
Most gladly, therefore, I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, itinuro sa atin ni Apostle Paul na dapat tayo ay nakasandig tayo dapat sa biyaya ng Panginoon, sa grace na sinasabi dito na, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Minsan kasi kailangan natin harapin kung saan yung meron tayong pakikibaka sa ating buhay. Hindi bilang pag tayo isang Kristiyano, hindi dapat tayo nanlulumo o nanglulupaypay pagdating sa sufferings and trials na nararanasan natin bilang isang mananampalataya. Kundi, dapat natin itong harapin, no, bilang isang mananampalataya. Na kung saan, sabi nga, ang pakikibaka ng ating buhay, gusto man natin sumuko eh. Minsan, dumarating sa punto na ang dami mong mga trials, mga sufferings, na dumarating sa punto na sasabihin mo, Panginoon, nasaan ka? Di ba? Panginoon, nasaan ka? Bakit mo parang hinihiyaan na lang akong ganito? No? Nasaan ka nung nagka-problema ako sa relationship ko? Sa family ko? Nasaan ka nung yung mga physical possessions ko, yung trabaho ko, o faithful naman ako, Panginoon, pero bakit nawala sa akin yung trabahong to? O nasaan ka nung nagkaroon ako ng problema physical, nagkasakit ako? O nasaan ka nung namatayan ako ng kaanak? So yung mga bagay na ito ay nagbibigay sa atin ng strong challenge na sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. Masasabi natin na ang Panginoon, sovereign yung Panginoon. Pero bakit natin sabi sovereign ang Panginoon, pero bakit, sabi nga, tatanggap lang ba tayo, sabi nga ni Job, di ba? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti at hindi tayo tatanggap ng masama? At alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin. So alam niya kung kung ibibigay niya sa atin yung mga sinasabi natin trials and suffering na yon, at kung kailangang ibigay niya o hindi sa atin bilang isang mananampalataya. So sabi sa Job chapter 2 verse 10, ang sabi dito, yun yung time na sinabi ng kanyang asawa na bakit hindi mo i-curse yung sinasabi mong Diyos mo? Di ba? Ang sabi dito, Then said his wife unto him, Dost thou still remain thine integrity? Mananatili ba ang integridad mo? Sumpain mo ang Diyos mo and mamatay ka na. Pero ang sabi ni Job dito sa verse 10, But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women. Speak it. Ikaw ay nagsasalita ng parang isang hangal na babae. Sabi niya, What? Shall we receive good of the hand of God, and we shall not receive evil? Tayo ba'y tatanggap ng mabuti lamang at hindi masama? So bilang isang Kristiyano po, hindi lamang po puro mabubuting bagay ang pwede nating tanggapin sa Panginoon. Meron din pong mga bagay tayo na pinaparanas sa atin ng Panginoon, sa atin kung bakit tayo nagkakaroon ng trials and sufferings ng ating buhay. So hindi lamang po tayo, meron din naman po mga tao, mga biblical mga leaders sa Bible na nakaranas din ng trials and sufferings, na dumarating sa punto na hinihingi na nila sa Panginoon na gusto nilang mamatay. Si Elijah, no? Sa 1 King chapter 19 verse 4, ang sinasabi ni Elijah diyan sa 19 verse 4, But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree, and requested for himself that he might die. So ito, alam naman natin yung story ni Elijah, na dumating sa punto na
gusto niya nang mamatay, "O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers." Si Jonah gusto din niyang mamatay. Nakaranas din sila ng sufferings, nakaranas sila ng trials. Si Paul, no? Si Paul nagkaroon siya ng thorn in the flesh. No, gaya nung nating napag-aralan nung last time na meron thorn in the flesh si Paul. And also si David. Kasi si David na dumating sa punto nung sa 1 Samuel chapter 30, verse 1 to 6 yata yun, na dumating sa punto na galing sila sa giyera, pagdating nila sa kanilang lupa, sa camp nila, na sinalakay din pala yung sa camp nila at tinangay ang lahat ng ari-arian nila kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero dumating sa punto na ang sabi nga doon, "And David inquired of the Lord." No, na-distress, nagkaroon siya ng na-depress, na-discourage, pero ang sabi niya, "And David inquired of the Lord." Humingi siya ng payo sa Panginoon. So some trials are hard to understand at isipin natin parang unfair. No? Unfair. Na pwede natin sabihin, "Panginoon, ang unfair mo." Pero hindi eh. Kasi bilang isang mananampalataya dapat po, ay hindi dapat tayo makapagsalita ng ganun sa Panginoon. Ang parati nating sasabihin ay, "Panginoon, bakit nangyayari ito sa akin? Ano ang plano mo para sa bagay na ito kung bakit nangyayari ito?" So, ang kalimitan ng mga trials and sufferings natin, minsan nagtatagal. Meron namang iba na panandalian lang. No? Ang iba naman, very difficult, napakahirap i-deal. No? Mahirap siyang ayusin. No? Kung wala ang Panginoon sa atin, o hindi tayo close ang relationship natin sa Panginoon, napakahirap po talagang ayusin ang mga problema na nararanasan natin. And minsan yung trials and sufferings mo na binibigay sa iyo ng Panginoon ay sa loved ones mo pa nakikita, sa mga mahal mo pa sa buhay. Bakit po? Meron kasing ang sa akin po, ang ano po dyan ay, kung bakit nangyayari ang mga bagay nito, meron po tayong mga kasalanan o unconfessed sin natin sa Panginoon, meron tayo nagkamali tayo, na-offend natin ang Panginoon, hindi naman tayo ang sasaktan ng Panginoon eh. Kasi alam natin sa ating sarili na tayo ang nagkamali. Di ba? Tayo ang nagkamali. Pag tayo ang sinaktan ng Panginoon, parang okay lang, baliwala lang. Kasi alam mong nagkamali ka eh. Pero oras na mahal mo sa buhay ang sinaktan ng Panginoon, ang ginawa ng affliction ng Panginoon, masakit. No? Masakit sa atin. Masakit po na ang sarili mong anak, ang sarili mong mahal sa buhay ay sinaktan ng dahil lamang sa kasalanan na nagawa mo. So kailangan natin dapat na maunawaan bilang isang mananampalataya na hindi dapat tayo lumakad ayon sa kilos ng sanlibutan tungkol sa mga pagdurusa na yan. No? And in suffering, God's choice is revealed and our lives refined for His glory. Ang mga sufferings po natin na to ay nire-reveal sa atin ng Panginoon para ang ating pong buhay o ang ating pong buhay Kristiyano ay ma-refine. No, ang sinasabi ko po palagi dyan ay para kang isang ginto na binuhusan ka ng asido na dumarating sa punto na ang gintong yun ay nagiging refined, nagiging pure gold. O minsan naman, dinadaan ka sa furnace of fire, no, para ma-refine ka. So yung asido, yung fire, yan yung mga trials and sufferings na binibigay sa iyo ng Panginoon para alam niya ang tunay mong kalalagayan bilang isang Kristiyano. So,
our lives refined for His glory, and we must be prepared to pray. Kailangan, yun nga, parati natin, ang usually po, ang amin pong series of topic pag araw ng Thursday is about prayer. Si Brother Alvin, nung nakaraan 2 times na, so last ay about prayer din po. And then kanina kay Brother Cedric is about prayer din. So prayer po ang mabisang sandata natin pagdating sa trials and sufferings. So, unang-una nating sa pagdating sa panalangin, pwede nating sabihin na, Panginoon, wag mong kuhanin sa akin yung pain na to. No? Please don't take this pain from me because I might no longer cling to you in weakness. Yun yung sinasabi dito ni Apostle Paul sa chapter 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10. No, wag mong alisin sa akin yung pain na ito para baka hindi na ako kumapit sa iyo sa aking kahinaan. Wag mong alisin sa akin yung pain na to because I might stop understanding how deep is your love and forgiveness. Wag mo alisin sa akin to, Panginoon, kasi baka hindi ko na maunawaan yung pag-ibig at forgiveness na binubuhos mo sa akin bilang isang mananampalataya. And don't take this pain away if my heart would wander. Baka ang aking puso ay mapunta sa kawalan, no? And begin to love the world rather than the word. No? Na dahil sa pain and sufferings mo, hindi ka na nakakling doon sa word, nasa world ka na. No? Punta ka kung saan-saan para ma-ease yung pain mo, joyride ka, no? Para lang ma-ease yung pain mo, punta ka ng SM, makapag-shopping nga. Stress ako. Makapag-shopping nga muna, stress ako. No? Mas lalo kang may stress pag wala kang pang shopping. Pag nag-window shopping ka lang, lalo ka lang may stress. No? Don't take this pain away from me if you are using it to make me pure like you. No? Na ang trials and sufferings na nararanasan po natin ay dapat natin tanggapin para tayo maging pure, no, pure na mananampalataya, na maging kagaya din kay Kristo. Sa Hebrews chapter 12, buksan po natin Hebrews chapter 12. Verse 5 to 11. And you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. Sabi dito, my son, despise not the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. Yun yung parating natin bilang yung relasyon ng ama sa anak. Maging sa atin pong physical na father ay dapat talaga wag po tayong mag-urong ng pamalo sa ating pong mga anak. Wag naman yung malaki na kasi baka mamaya mabugbog ka na. Siyempre, yung magsisimula yun sa bata. Wag tayong mag-uurong ng pamalo sa ating mga anak kasi nga, pagdating ng araw, ay magbibigay din sa atin ng kaluguran yon. Ganon din po sa ating Panginoon na kung bakit tayo pinapalo dahil tayo anak niya. Dapat kang magsiyasat kung ikay hindi pinalo ng Panginoon. Pag ikay nagkasala at hindi ka pinalo ng Panginoon, magsiyasat ka. No? Baka mamaya ikaw ay hindi anak, isa kang bastardo, ampon. Mabuti pang ang ampon kasi may pagdating sa physical na meron pang mana yun . Pero bastardo, no? Anak sa labas. So, when dealing with the issue of suffering and pain, we can learn much by looking into
looking at Job, yung buhay ni Job. No? Si Job ay very obedient and committed to his walk as, di ba faithful siya dito? Ang sinasabi dito sa chapter 1, upright man eh. There was a man in the land of Uz whose name was Job. That man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Pero bakit inalaw ng Panginoon na siya ay makaranas ng trials and temptation, trials and suffering? Dumating sa punto na siya ay namatayan ng mga anak, no? Nagkaroon siya ng sore from head to toe o toe to head. So, ang kaibahan lamang ng pasakit kay Job ay dumating sa kanya yung pasakit din sapagkat siya banal at sinubukan siya ng Panginoon sa kanyang pagiging faithful na tao, no? Job was chosen for the challenge not by Satan but by God. Sabi dito sa Job 1:8, and the Lord said unto Satan, thou hast considered my servant Job. No? At yun din naman ang pangalawang tanong ng Panginoon sa kanya sa verse 2 and chapter 2 and verse 3. No? Kasi yung sabi dito sa verse Job chapter 1 verse 8, yun yung mga inalis lahat ng kanyang mga ari-arian. Pinatay ang kanyang anak, inalis ang ari-arian niya, at still si Job ay nanatiling sa kanyang integrity. Datapwat marami siyang mga pagsubok, mga trials and suffering na naranasan sa Panginoon, pero ang integrity niya bilang isang faithful, yung perfect and upright man ay nananatili. At tumating sa chapter 2 verse 3, ganun na naman ang ginawa sa kanya ng ni Satan. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, the Lord said unto Satan, thou hast considered my servant Job, that is none like him in the earth, a perfect and upright man, one feareth the Lord, feareth God, escheweth evil. Instead he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause. So ang sabi ni Satan dito, and Satan answered the Lord and said, skin for skin, ye all that a man had will he give for his life. Pero ang sabi ng Panginoon kay Satan, sige, basta wag mo na siyang papatayin. Binigyan siya ng boil. Actually, meron nga nagsasabi, ano daw yun eh. Ewan ko kung sabi ng iba, shingles. Alam niyo ba yung shingles? Naranasan ko po yan eh. Na ang pakiramdam mo nung una ay parang mainit yung binti mo. Then later on, after a day, nagkaroon na siya ng tubig. Parang napaso. Napaso siya. Hanggang sa nagkaroon ng tubig yung loob, yung laman, yung balat ay parang naging chicharon. No? Parang naging chicharon. Talagang literal na chicharon. Na habang, tapos na naman tayo kumain, ano? Okay lang sa inyo. Habang nililinis mong ganyan, natatanggal yung balat, yung upper portion na namumula. Parang ano, hindi chicharon eh, parang peanut brittle. Yun. Parang peanut brittle. No? Ganun kanipis eh. Na pag kumilos ka, talagang napakasakit. Napakasakit. Na yung aking hindi ako nagsushort kundi naka-pajama. Paggising mo sa umaga, yung pajama mo dumidikit doon sa sugat mo. No? And until now, meron akong scars dito sa binti eh. Kaya nahiya na nga ako mag-short dati, gusto ko mag-short eh. Ngayon ayoko na mag-short kasi para siyang balat na mula di sa binti nakapulupot ganyan. No?
So, alam ng Diyos na kaya niya pinasubok kay Satan si Job kasi alam ng Diyos na andun yung integrity ni Job. No? Na binibigyan niya ng assurance na talagang kahit ano pang ibigay mo na great trial kay Job ay talagang hindi siya matitinag. Kasi alam ng Diyos, soberano ang Diyos, alam ng Diyos na ganun ang integrity ni Job. Perfect and upright man. No? Na at alam naman, at tayo din naman, pag tayo nagkaroon ng trials and temptation, trials and sufferings, alam ng Diyos kung paano, kung kaya mong lagpasan yung trials na yon at saka sufferings na yon. Kasi may binigay sa atin ang Panginoon dito eh. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang sabi niya, there had no temptation taken you but such is common to man. Wala daw temptation na ibibigay sa atin ang Panginoon na hindi common o kakaiba sa tao. But God is faithful, sabi dito, but God is faithful who will not suffer you to be tempted above that you are able. Alam ng Diyos na kaya mo yung temptation, alam ng Diyos na kaya mo yung trials, alam ng Diyos na kaya mo yung suffering na yon, kaya binigay sa iyo yun. No? But will with the temptation also make a way to escape that you will be able to bear it. Na yung binigay sa yung temptation ay mayroon din siyang way na binigyan ka ng temptation ng Panginoon, bibigyan ka rin ng way para ma-escape mo yon, yung temptation na yun na binigay sa iyo ng Panginoon. Because God is confident in us, we will allow Satan to test our spiritual walk for disciplining. Yun nga, yung sinasabi ko kanina, na pag tayo po ay na-offend natin ang Panginoon sa mga bagay-bagay, dinidisiplina niya tayo through trials and sufferings. Na baka ang ginagawa mo ay hindi na rin kalugod-lugod sa Panginoon, kaya binibigyan ka niya ng, kumbaga parang pitik lang. Ano lang, batok lang muna. No? Batok lang muna. God allows Satan to test our spiritual walk for disciplining as well as growth. Our trials offer us valuable resources to be used only against Satan and also to encourage others. Yung ating po mga trials and sufferings na naranasan, oras malagpasan po natin yon, ay magagamit din naman natin para sa iba. Sa kapwa natin mananampalataya na sabihin mo na lang naman na naranasan ko rin yung bagay na yan, malalagpasan mo rin yan. Yung bagay na naranasan mo. No? Kaya napakalaking bagay din po, parati kong binabanggit, na napakalaking bagay po na merong fellowship, hindi lamang sa food fellowship, kundi magkaroon din ng fellowship o kwentuhan lang, sasabi ka ng problema mo, yun, last Thursday nga, nag-iiyakan dito eh. Sasabi ng problema yung isa. Habang nakikinig, natutulol, magsasabi ng problema yung isa. So malaking bagay, at least nagpapalakasan kayo. Nagpapalakasan tayo sa isa't isa na dumating man yung mga trials and sufferings na yan, naranasan ko, hindi mo pa naranasan, i-share ko sa iyo kung paano ko nalagpasan. Meron kang trials and sufferings naman na naranasan at hindi ko naranasan, share mo rin sa akin para pagtagumpayan ko rin pagdating ng araw. No? So, dito po natin masasabi na sa naging buhay ni Job, meron din siyang disappointments. Kasi, hindi naman masama siguro, pwede natin tanungin ng Panginoon, bakit? No? Kasi dito sa Book of Job, sa chapter 3, 5 beses nagtanong ang Panginoon, 5 beses nagtanong si Job sa Panginoon ng why. No?
Sabi dito ni Job sa Job chapter 3 verse 11, why died I not from the womb? Bakit hindi pa ako namatay kung ako'y nasa sinapupunan pa? Kasi naranasan mo, mantakin nyo, nawalan ka na ng mga anak, nawalan ka na ng kabuhayan, nagkaroon ka ng karamdaman, meron ka pang asawang ano ba tawag? Intrimitida, ano ba tawag doon? Na sabihin ni, curse mo yung Diyos mo at mamatay ka na. So, sabi sa 11, why died I not from the womb? Bakit di pa ako namatay nung ako'y sa sinapupunan pa? Sabi na, why did I not give up the ghost when I came out of the belly? Nung ako'y pinanganak, bakit di pa ako namatay? Sabi ni Job. Nung ako'y sa tiyan, bakit di pa ako namatay? Nung ako'y lumabas, bakit di pa ako namatay? Sa 12, why did the knees prevent me? No? Bakit hindi daw siya pinigilan ng pag-iri, bakit hindi daw inipit, ano? O why the breast that I suck? Bakit nung ako'y binibreastfeed dapat hindi na. No? Sabi dito sa 23, why is light given to a man whose way is hid and whom God had hedged in? So 5 beses nagtanong ang si Job sa Panginoon kung bakit nangyari sa kanya yung mga bagay na yon. So ang background ng story ni Job, kung ating pong babalikan yung verse 1, ay siya po ay wealthy landowner in the land of Uz. He is a dedicated and committed na sa kanyang lakad sa Panginoon at ang kanyang pamilya. So, yun nga, ang sinasabi dito, the angel of the Lord appeared to God, kasama na ang diablo. No? At ang sinabi ng diablo ng Panginoon kay Satan, bakit hindi mo i-consider ang aking anak? Si Job, upright and perfect man. So hindi ko mo po, tayo po ay isang faithful, isang masasabi nating faithful na mananampalataya. Meron tayong mga ministry, faithful tayo sa ministry natin, faithful tayo sa ating attendance sa church, ay hindi ka na makakaranas ng trial and suffering. Si Job, ang sabi nga, perfect and upright man. So, ang sabi dito, yun nga, ang sabi ng Satanas, sabi ni Satan, and Satan suggests that God has put an hedge around Job. Sabi ni Satanas, mayroon ka kasing may panangga na nilagay ka kay Job. Kaya, ganun siya ka-faithful sa'yo. No? Kaya iniisip niya na walang mangyayari sa kanya. Pero binigyan hindi alam ni Job na yung mga bagay na yon ay test sa kanyang pananampalataya. No? Pero ang reply nga ni Job dito, and he replied in response to what happened. No? Alam natin ang reply ni Job dito sa sa chapter 1 verse 21, ang sabi dito, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave it, and the Lord had taken it away. Blessed be the name of the Lord. Lumabas akong walang-wala sa sinapupunan ng aking ina, at ako'y aalis din ng walang dala. At sabi niya rito, blessed be the name of the Lord. Pinagpala ang pangalan ng Panginoon. So, in chapter 2 talagang inano ni Satan na talagang hindi niya tinantanan si Job.
So God allowed the attack on Satan's body. Yun nga kanina sinasabi ko na talagang inano siya ng karamdaman. Nagkaroon siya ng sore from foot to head na dumating sa punto na in-scrap niya para lamang maalis yung sakit. Just recently, may pinost yung ate ko sa Australia, nadulas na siya natisod, napatukod siya doon sa fireplace. So nagkaroon ng yung kamay niya dito. So nakita ko nagkaroon ng tubig, ang laki. Sabi niya, what should I do? Anong gagawin ko dito sa ano ko? Sabi ko, butasin mo, tanggalan mo ng balat, bilan mo ng anti-bac na ointment. Kasi the more na magtatagal yan, the more yan na masakit. Masakit yun eh. The more na kumilos ka, lalo na pag tumatagal. Kasi nagkakaroon siya ng nana eh. Kasi yung tubig na yon, pag tumagal, nagiging nana. Pag tumagal pa, kung kaya mo endure yung pain, matutuyo siya. Natutuyo siya at saka pwede mo siyang kuhanin. Pero kung gusto mo talagang mapadali yung ano mo, saglit na sakit lang. Tanggalan mo siya ng tubig, dinisin mo, lagyan mo ng ointment. So ganun ang ginawa ang ginawa kay Job, kumuha siya ng paso, potter's thread, in-scrap niya. Masakit po yun. Kasi naranasan ko rin po yan eh. Nung time po na hindi pa yata ako mananampalataya noon eh. Hindi pa ako mananampalataya noon. Yung amin pong sasakyan, pinagawa ko po yun, luma pa po yung Ford namin noon. Pinagawa ko siya yung radiator. Then, kasi nung time na yun, nung araw na yun, papunta dapat ako ng Taytay para ma-meet yung mother ko. Kasi umuwi siya. So, ang nangyari po dyan ay, pagdating ko ng bahay, dali akong bihis, nakasando ako. Then, nung papaalis na dapat ako, ito yung wag yung gagawin, ano po, kasi talagang naranasan ko. Binuksan ko yung takip ng radiator. Hindi ko siya pinasingaw. So, ang pagkakaalam ko, nung ginawa nung mekaniko, nilagyan niya ng tubig. Hindi pala, kalahati lang siguro, kaya medyo nag-boil talaga ng gusto. Nung pagbukas ko, ay mabuti na lang may hawak akong basahan, no? Pag hawak ko ng basahan, pagbukas ko ganyan, tumalsik sa akin yung tubig ng radiator. Dito sa ano ko, sa katawan ko. So pagubad ko binitawan ko yung pasok ko ng bahay, pagubad ko ng sando ko, medyo may sumasama na balat. So pinabayaan ko, pahinga muna ako, sabi ni Mrs. sa akin, tutuloy ka pa? Sabi ko, tutuloy kami kasi kasama ko yung mga bata. So talagang hindi ko na kaya yung pain, talagang pumapasok na dito sa dibdib ko, parang hindi hirap na akong huminga. So ang ginawa ko noon, sabi ko, dali muna ako sa ospital. Nung time na yun, si Mrs. wala pa siyang license. Pero naglakas loob siya na magmaneho, dinala ko sa ospital. Pagdating ko sa ospital, pag bukas ko ng damit ko, lumubo na siya. Bumili ng pang first aid, bumili ng bulak, bumili ng dextrose, binuhos, tapos tinanggal yung balat. Pero wala akong naramdamang hapdi kasi naramdaman ko yung init sa dibdib ko eh. Init, talagang tinanggal. So, sa naranasan ni Job, mas matindi dito eh. Kasi buong katawan niya talagang kinayod niya para lang ma-alleviate, para bumaba yung sakit na nararamdaman niya. So bakit po nasabi to? Ay kung ikukumpara po natin yung suffering na naranasan natin sa naranasan ni Job, siguro kalingkingan lang yun sa atin eh. No? Kalingkingan lang. Pero
ang sabi nga, ang integrity ni Job sa Panginoon ay nanatili. No, minsan po sa atin, bilang isang mananampalataya, ay pag tayo po'y nakaranas ng trials and sufferings, ang unang-una nating isinasantabi ay ang ating pong pananampalataya. Ayoko na mag-church. Ayoko na mag-church kasi may nangyari. Offended ako eh. No? Ayoko na mag-church kasi meron akong naranasang na hindi maganda. Ayoko na mag-church kasi akala ko pag nasa simbahan ka, magiging maayos ang buhay mo. Akala ko pag naging Kristiyano ka, magiging maayos yung buhay mo. Magiging maayos nga yan eh. Kasi bakit? Nung ikay hindi pa naman mananampalataya, puro kalikuan yung ginagawa mo eh. Pero nung ikay mananampalataya na, inaayos na ng Panginoon yung buhay mo. Yung dating, parang ano ba yun yung mga nakikita mo sa Facebook, sa na tabingi, tapos kinakrak ng ganyan, no? Talagang narinig mo yung pagkaayos ng buto, si Brother Edgar. Oh. Pinapadapa si CL eh. Pinaayos yung likod. Para lang maging diretso. Kaya lang, minsan nakakaantok pag inaano ka eh. No? Pagka, yun yata ang epekto eh, no? So yun, talagang matindi po ang naranasan ni Job. So, pag ikumpara naman sa atin, maliit lang na bagay po yung naranasan natin kumpara dun sa naranasan ni Job. Pero ang integrity ni Job sa Panginoon, nananatili siya. No? Kung tayo po'y faithful sa Panginoon, nakaranas tayo ng pagsubok, lalo pa po tayo maging faithful sa Kanya. Lalo pa po tayo maging masigasig na maglingkod sa Kanya. No? Meron pong akong apat na reason why God will sometimes allow suffering and sickness to invade our lives. Unang-una po, God will sometimes allow sufferings and trials to get our attention. We are rebelling from God and He wants it to stop. Gusto niyang ano yung attention mo kasi nagre-rebelde ka na sa Panginoon eh. Once na ikaw ay lumayo sa Kanyang presensya, nagiging rebelde ka na. No. Hindi mo pwedeng sabihin na, gaya sabi ni Brother Cedric kanina na, okay naman ako. No? Magsimba ka, okay naman ako. Hindi pa naman kami nakakalimot sa Panginoon. Nagpipray pa naman ako. Pero hindi mo naisip na, ang unang-una mo nakalimutan, yung Matthew 6:33. Pag sinabi mong hindi ka nagsisimba pero okay ka lang, hindi tama yun. Isa kang mananampalataya at ang unang-una sa lahat, di mo sinusunod, Matthew 6:33. No? So God will sometimes allow suffering and trial to get our attention. We are rebelling from God and He wants it to stop. Sabi ni David sa Psalms 119 verse 67, ang sabi dito, before I was afflicted, I went astray. Bago nyo ako pinaranas ng kahirapan, ako muna ay astray ba? Napariwara. No? But now I obey your word. Si David din naman, napariwara din naman si David eh. Pero, anong ginawa niya? Humingi siya ng tawad sa Panginoon, ni-restore siya ng Panginoon, unlike kay Saul, na si Saul nagkasala din naman, pero hindi siya, ang ginawa sa kanya ng Panginoon, pinatay siya eh. Si David, ni-restore ng Panginoon. Si Saul, pinatay. So, depende. So, pangalawa,
God will sometimes allow suffering and trials to show us what we are made of. Binibigyan tayo, sometimes inalaw ng Panginoon ng suffering and trial upang makita sa atin kung ano talaga tayo. Ano ba ang estado mo talaga sa buhay bilang isang mananampalataya? Ikaw ba'y faithful? Ikaw ba'y lukewarm? O nasa backsliding stage ka? God will allow these satanic attacks because they will show others as well as ourselves that we are made of. What we are made of. When attacked, a true believer will turn to God. Yung pag inatake ka ng kaaway, ng trials and suffering, saan ba tayo lilingon? Kanino ba tayo lilingon? Dapat sa Panginoon. No? Dapat pag tayo po may mga problema, may mga trials and sufferings tayo naranasan, dapat tayo lumingon sa Panginoon. Yung parati nating binabanggit na looking unto Jesus. Na pag meron kang isang kapatid na pero wag naman natin gawing parang normal na looking unto Jesus na palagi na kung meron ka nakita sa isang kapatid mo na hindi maganda, ay sabi nga, kausapin mo, i-rebuke mo. Kasi naman yun nasa covenant naman natin yun no? Na pag meron isang kapatid na nagkakasala, kailangan mong i-rebuke. God will sometimes allow suffering and trials to show us what we are made of. So ang gawin natin, sa sa Panginoon tayo dapat nakatingin. Sabi dito sa Psalms 55 verse 22, cast thy burden upon the Lord and He shall sustain thee. Kung ano man yung mga kabigatan mo, no? Ibigay mo sa Panginoon, no? Sabi dito, and He shall sustain thee, and He shall never suffer the righteous to be moved. Hindi niya hayaan ng isang matuwid na to be moved o maging righteous, maging dapat steady tayo, no? Suffering doesn't create character. Ito ay sabi nga dito, sufferings doesn't create character, it reveals it. Makikita mo sa isang tao pag yung character niya, kung meron siyang sufferings, hindi mo makikita yung hindi mo makikreate yung kanyang character kundi mai-reveal mo ang tunay niyang katayuan. Bilang isang Kristiyano, sasabihin natin, ang ganda ng talagang Kristiyano ang dating. Naka-necktie, naka-coat. Pero pag may problema, tingnan mo, no? Hindi mo makikita sa isang Kristiyano yung kanyang yung pag may problema siya ay yung character niya talagang nai-reveal mo pag may problema ang isang tao. Makikita mo talaga sa kanya ang tunay na siya pag meron siyang problema. Kahit naman sa hindi lang sa isang Kristiyano, kahit sa sanlibutan pag makikita mo ang isang tao pag may problema, nai-reveal talaga ang kanyang tunay na pag-uugali pag may problema siya. Mainit ang ulo. No? Minsan may lumalabas pa na kung ano-anong salita sa kanyang bibig. So, suffering doesn't create character, it reveals it. Sabi dito, when Job's wife challenged to curse God and die, ang rebuke ni Job sa kanya, sabi sa 10, thou speakest as one of the foolish women. Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? God allows sufferings and trials to help us grow spiritually and make us stronger in faith.
no? Sa atin pong sa mga trials and the sufferings po natin, meron po tayong matutulungan po tayo spiritually. Kasi the more na meron tayong problema, the more dapat tayong mag-cling o kumapit sa Panginoon. Kaya meron tayong dapat tulungan niya tayo mag-grow sa ating spiritual na buhay and maging strong sa ating faith, sa ating pananampalataya. May mga problema, doon mo talaga makikita ang isang Kristiyano pagdating sa problema. At every victory can give us confidence in our Lord and new courage to the next attack of the foe. Yung mga trials and sufferings po natin at pag nalagpasan po natin yung mga trials and sufferings natin na yon, meron po tayong panibagong courage sa atin. Pero wag po tayo maging complacent bilang isang mananampalataya na sasabihin natin, kaya ko na yan. Dapat po tayo maging dependent pa rin sa Panginoon pagdating sa ating pananampalataya. Na wag po natin sabihin na nalagpasan ko na yan, kaya ko na yan. Hindi ko hayaan na mangyari sa akin yung bagay niyan. Wag po. Kasi lahat po ay padadanasin ng Panginoon ng trials. Gaano pa ka? Si Job nga di ba? Si Job, sa buhay lang ni Job upright, perfect and upright man. Galit sa kasalanan. Pero pinaranas sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ni Satan ang mga bagay na kanyang naranasan. Namatay ang kanyang anak, nawalan siya ng hanapbuhay, nawalan siya ng mga ari-arian. No? Mayroon siyang sakit. So, suffering can prepare us for our special task. Kung ano mang naranasan mo, meron kang mga suffering sa trials niyan, piniprepare ka ng Panginoon sa mas magandang task o trabaho o panibagong pakikibaka na naman. Na kagaya nangyari kay Joseph. Si Joseph, di ba? Inulog siya ng kanyang mga kapatid sa balon. Napunta sa slavery. Nakulong siya. Pero sa progress ng kanyang buhay, dumating sa punto na siya ang pinagkatiwalaan ng hari ng Egypt ng kanyang mga ari-arian. So, ganun din po sa atin bilang isang mananampalatayan. Pag nakaranas po tayo ng trials and suffering, isipin po natin na yun ay binigay sa atin ng Panginoon yun para i-prepare tayo sa mas magandang task o special task na ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi ko po alam kung ano yung mga naranasan ninyong mga trials, suffering, disappointment sa buhay, discouragement. Pero pakaisipin po natin na yung mga bagay na yon ay ibinigay sa atin ng Panginoon for us to prepare, na tayo ay maging prepare, mai-prepare niya tayo sa maging kumbaga sa military dapat naka full battle gear ka na no? Kaya nga merong sa military merong training. Kasi pag na-training ka, pag sinaba ka sa gera, alam mo na ang gagawin mo. So yung mga sufferings and trials na naranasan mo, training mo yan. Training nating mananampalataya yan para pag dumating man ang isang napakalaking pagsubok sa ating buhay, ay malalagpasan natin sa biyaya ng Panginoon. No? Si Job, natapos yung kanyang suffering, dumating sa punto na pinalitan ng Panginoon ang kanyang anak na nawala. Pero nandun pa rin yung scar, yung
yung pinagdaanan niyang hirap, no? Sabi ko nga, ako, nakaranas ako ng singles. Nandun yung scar. Hindi na maalis eh. Kahit tinihilod ko yung marka, hindi matanggal eh. Nandun pa rin. So, si Job, nakaranas siya ng hardship, nakaranas siya ng pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Pinalitan ng Panginoon yun, pero nandun pa rin yung niya na may nawala pa rin sa kanya. Nawala ang kanyang mga anak. At pinalitan niya yung kanyang anak, naging doble ang kanyang ari-arian. No? Nagkaroon siya ng maraming anak. So, anumang trials po ang naranasan po natin, you have to, o anumang pangarap mo na gusto mo ma-fulfill, anumang problema mo sa health o meron kang financial issues na nararanasan sa ngayon, no? Magpasalamat tayo sa Panginoon na binigay sa atin yung mga bagay na yan. For us, nga sabi ko nga kanina, na maging binigay sa atin yan para tayo ay i-ready niya sa special task. Magpasalamat tayo sa Panginoon and ask itanong natin sa Panginoon, Panginoon, ano ba ang plano mo? Bakit mo pinarana sa akin yung mga bagay na ito? Meron kang plano, hindi ko alam, at ikaw ang masigit nakakaalam. So ang sa amin lang o sa akin lang ay kung ano yung kalooban mo, yun ang susundin ko. At yung mga, sabi ko kanina, yung mga pagsubok na naranasan mo, ay magiging testimony mo na rin yun sa mga kapwa mo mananampalataya na pagdating ng araw, at saka yung testimony mo na yun, ay makakatulong din yun sa kapwa mo mananampalataya na pagdating ng araw, pag nakaranas sila ng pagsubok na yan, ay madali na lang sa biyaya ng Panginoon. No? So, meron kang disappointments, ibigay mo sa Panginoon kung ano yung disappointments mo. Meron kang trials, ibigay mo sa Panginoon. Sabi ko nga last time, ang pagitan lang naman natin sa Panginoon ay isang tuhod lang. Dalawang tuhod pala kasi ito eh. No? Tuhod. No? Luluhod lang tayo for prayer. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Pag meron po tayong naranasan ng mga trials and sufferings, iluhod po natin sa Panginoon yung mga bagay na yon. At lahat po ng mga bagay na yon ay, sabi nga, it will come to pass. Lilipas din yan, parang bagyo. Ang bagyo po ay hindi nanatili. Umaalis po yan. At ang bagyo po, pag dumaan po yan, meron talaga siyang maiiwan na mga devastated na area. Meron siyang maiiwan na kalat, may maiiwan siyang mga damages, no? Pero sabi nga, tuloy lang. Tuloy lang. Na alam natin pag alis ng bagyo, meron siyang liwanag kang makikita uli. No? Panibagong araw, darating na naman ulit ang panibagong bagyo. Tantangin nyo, last year, pumunta ka ng Runggot, punta ka ng Palingon, talagang bahang-baha eh, talagang halos sira-sira na. Pero ngayon, pag pinuntahan mo, para lang kabuti yung mga bahay na magsipagtayuan uli eh. No? So, ganun din dapat ang natin bilang isang mananampalataya, na pag meron trials and sufferings tayong naranasan, natutumba tayo, pero dapat tayong tumayong muli. Huwag po tayong manatiling nakatumba. No? Gumaya po tayo dun sa mga nadaanan ng bagyo na puno. Natumba na siya, pero pag pinabayaan mo, huwag mong putulin, magsasangay at pinipilit niyang tumayo. Kahit nakahiga na yan, tatayo pa rin yan. Kasi nakatingin, sa araw eh. So tayo dapat, tayo po bilang isang mananampalataya, pag meron po tayong problema, sa taas po tayo nakatingin.
parang kahoy lang. Parang kahoy na natumba, nakatingin sa araw. Tayo, pag may problema, tumba, tingin sa langit. No? So last po ang 2 Corinthians chapter 1. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 1. Verse 3 and 5, sabi dito, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Pinagpala ang Panginoon na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na Ama ng awa, at Panginoon ng kaaliwan. No? Who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble. Yun yung sinasabi, yung nabanggit ko kanina na may naranasan kang problema, pwede mong i-share na maging comfort din doon sa mga meron ding mga problema. By the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Sa 5, for all the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. Ang ating pong suffering po ay kasama ng suffering ng Panginoong Jesucristo. No? So, kung paano po tayo binigyan ng comfort, paano tayo binigyan ng awa, i-share din natin sa kapwa natin mananampalataya. Yung naranasan mo, nalagpasan mong trials and sufferings, ay i-share mo din para maging, sabi dito, para maging comfort them which are in any trouble. Naging kaaliwan din doon sa mga taong nagkakaroon ng problema din. So, yan po ang pwede nating maging halimbawa ng kung paano natin i-conquer ang disappointment sa ating buhay. Marami po tayong disappointment. Natural po yun. Pero dapat manatili po tayong nakasalig kay Kristo sa ating pong mga problema. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat pong muli sa araw na ito. Salamat din po sa inyo pong biyaya sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyo pong salita na amin pong napag-aralan, na paano po namin i-conquer ang disappointments, ang trials and sufferings po ng aming buhay. Panginoon, masigit po ninyong alam ang aming pong mga problema, at masigit po ninyong alam kung paano po ang gagawin ng bawat isa sa amin sa mga nararanasan po namin mga trials and sufferings, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na kayo po ang patuloy na magpala ng gawain ng Metro Laguna Baptist Church. And patuloy po namin nilalapit, Panginoon, ang aming pastor, na kayo po patuloy ang magbigay sa kanya ng comfort, Panginoon, sa mga dumarating na discouragement, disappointments, Panginoon. Kayo po ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kami pong nakakaranas din po ng disappointments and sufferings and trials, ay makomfort din po namin, Panginoon, ang mga dumaranas din po ng mga ganitong problema. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na pagpalain niyo po ang bawat anak niyo pong narito. Ang mga kapatid po namin may mga karamdaman, Panginoon, kayo po ang patuloy na kumilos sa kanila, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na i-provide niyo po ang mga pangailangan po ng mga kapatid, lalo na po yung mga merong mga estudyante na meron pong enrollment this coming semester, Panginoon. Pagpalain niyo po, provide niyo ang lahat ng kanilang mga pangailangan. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga ministry ng aming church, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magpala nito. At gabayan niyo rin po, Panginoon,
ang mga anak po ninyong nagpapagal, nagpapatuloy sa i-spread ng inyong pong gospel, Panginoon. Dalayan ko rin po, Panginoon Diyos, na ang inyong pong pag-iingat sa bawat isa sa amin, ang kalusugan po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat, gabayan niyo po ninyo kami. Ilayo niyo po kami, Panginoon Diyos, sa anuman pong mga karamdaman at anuman pong maaring maging sanhi ng COVID, Panginoon. Tulungan po ninyo kami na wag po namin ito maranasan, Panginoon. Dalayan ko po na pagpalain niyo po ang natitirang bahagi po ng aming pananambahan sa araw pong ito. Gabayan po ninyo ang bawat isa sa amin. Patawad po sa lahat po ng mga nagawa po na yung mga pagkukulang sa inyong harapan, Panginoon. Dalayan ko po ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang na aming Panginoong Hesus. Amen. Po.